Ang nakaraan, hindi inasahan ni Richard na muli silang magkita ni Laika noong nadukot ang kanyang pitaka. Kaya naman, sa pagkakataong iyon ay hindi nilampas pa na binata ang lahat. Isinama niya itong si Laika para bilhan ng mga bagong damit at mapagkain para sa mga bata. Matapos na kanilang pamimili ay hinatid ng binata itong si Laika. Maraming salamat talaga, Richard. Sige na, dito na lang ako. Basta kung may panahon ka na dalawin ako sa bahay, tumawag ka lang ha. Para naman makapaghanda naman ako kahit papaano. At dahil doon ay hinalik ni Richard sa pisngi itong si Laika dahilan naman ay para magulat ito. Pagkatapos ng pangyaring iyon ay umalis na ang dalaga. Ganon din naman itong si Richard. Ate Laika, mabuti naman na nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Naku, pasensya na kayo. Umalis kasi ako pero huwag kayong mag-alala dahil may dala akong mga pagkain para sa inyong lahat. Talaga, Ate Laika? Yay! Saan mo naman nakuha ang perang pinambili mo dyan? At saka napansin namin na maganda ang suot mo ngayon, Ate Laika. Nagkita kasi kami ng dati kong kaibigan at binigyan niya ako ng pera para pambili natin ng pagkain sa loob ng isang buwan. Naku, Ate Laika, kung ganun, hindi na tayo magugutom pa. Yes, hindi na tayo magugutom pa. Alam niyo ba, hindi lang yon. Ang sabi niya, pwede ba kayong mag-aral? Sagot niya ang lahat. Pero Ate Laika, talaga bang kaibigan mo siya o bago mong boyfriend? Naku, hindi ko pa siya boyfriend ha. Talagang mabait lang si Richard. Malay natin sa mga susunod na araw. Nandito siya para dalawin tayo. Hindi nga nagkamali itong si Laika. Ilang araw lamang ang nakalipas ay dumalaw itong si Richard. Nakita ng lalaki na maraming mga bata na inalagaan ni Laika. Kaya pala, ginawa niya ang lahat para sa mga ito. Lola, meron akong babae na gustuhan. Maganda siya. Mabait at responsable. Mabuti naman kung ganun, Richard. Ano bang family background niya sa babaeng nagustuhan mo? Lola. Ang babaeng ito, siya yung tumulong sa akin noon para tumakas sa masamang tao. Wala na rin siyang mga magulang at lumaki mag-isa. Gusto ko siyang kunin bilang sekretary ko sa kumpanya. At higit sa lahat, siyang babaeng gusto kong maging nobya ko. Aba, kung ganun iho, wala naman kaming magagawa dyan eh. Kung siya talaga ang gusto mo, ang sa amin lang, gawin mo ang lahat para sa kumpanya natin. Ilang araw lamang mula noong nagkausap sila ay pinakilala ni Richard ang dalaga sa kanyang pamilya at sumang-ayon naman sila na pag-aralin si Laika. Samantalang, ilang taon na rin ang nakalipas mula noong umalis sa pamilyang Thomas itong si Richard. Walang araw na hindi nag-alala itong si Harold dahil sa paglayas ng kanyang anak. Ngunit wala siyang nagawa dahil siya naman ang may pagkakamali kung kaya malaki ang galit ng kanyang pamilya kay Richard. Dad, hanggang ngayon ba? Yan pa rin ang iniisip mo, ang anak mo sa labas? Nandito naman kami ni Andrea. Wala nang paramdam yung lalaking yan. Siguro wala na yan. Huwag kang masalita ng ganyan, Belly. Porket nakapagtapos ka ng pag-aaral at yung kapatid mo at may trabaho na kayo? Dad, hindi kami papayag na mangimasok na naman yung lalaki yan sa buhay natin at bibigyan mo siya ng pamana? Magkagulo tayo, Dad. Isa pa, kaming dalawa lang ni Andrea ang magpatuloy ng negosyong ito. Sa katunayan nga, makipagkita kami ngayon sa supplier ng produktong inangkat natin. Kapag nakita namin ang CEO na yon, mas magiging kilala tayo at malakas ang kumpanya natin. Bahala kayo. Ang sa akin na naman, ito rin yung siyang kapatid, si Richard. Dad, mula sa araw na ito, huwag mo na siyang ipaalala sa amin dalawa dahil wala siyang makuha sa amin kahit konting kusing. Matapos nilang mag-usap ay umalis na rin itong si Belly. Samantalang naiwan naman sa kanilang bahay itong si Harold. May edad na kasi ito kaya naman pinagkatiwala nito sa kanyang dalawang anak ang negosyo. Sa mga oras na ayon ay naisipan ni Harold na hanapin ang anak sa social media sa pangalang Richard Belmonte Thomas. Nakita niya ang isang larawan ng isang binata na may talagang kahawig ng kanyang inang si Losie.
Mabuti na lang at may nakalagay na contact number. Kaya naman ay sinave niya ito at tinawagan. Hello? Sino to? Ito ba si Mr. Harold Belmonte Thomas? Ako nga, pero sino sila? Richard, kumusta ka na? Ako to, ang Daddy Harold mo. Sorry kung napabayaan na kita. Hindi ko naman ginusto na mangyari to sa'yo eh. Daddy Harold, paano mo nalaman ang contact number ko? Hinanap ko sa social media ang pangalan mo at hindi nga ako nabigo. Miss na kita anak. Okay lang bang magkita tayo at mag-uusap tayo ng personal? Sige Dad, wala pong problema sa akin yun. Kailan ba? Pwede bang mamayang hapon sa may isang restaurant na palagi nating pinupuntahan noon ng Mami Lucy mo? Sige Dad, mamaya magkita tayo doon. Tatawagan na lang kita kapag nandun na ako. Sige Richard, maraming salamat. Sa hapon na iyon ay nagbihis itong si Harold at nakita ni Margaret na tila may lakad dito. Harold, saan ang punta mo? Mukhang nakasuot ka ng panglakad ngayon ah. Gusto ko lang magpahangin sa labas, Margaret. Parang naman maiba ang kapaligiran. Harold, huwag ka nang gumawa pa ng kalukuhan ha. Matanda na tayo. At kapag nalaman ito ng mga anak mo, hay nako, iwan ko na lang sa'yo. Kung hindi ka maniwala sa akin, sumama ka sa akin para malaman mo talaga ang ginagawa ko. Huwag na. Wala naman ako mapapala dyan eh. Dahil ang mga anak lang natin ang namamahala sa ating negosyo. Yun naman pala. Sige na. Kung hindi ka sama sa akin, alis na ako. Lumabas na itong si Harold para magkita sila ni Richard at umalis na rin ito sakay ng kanyang sasakyan. Nakita ni Belly ang pag-alis ng sasakyan ng ama. Kaya naman tinawagan nito ang kanyang ina. Hello ma'am. Saan pupunta si Daddy? Bakit umalis siya? Hay nako iho. Gusto daw niya mapag-isa. Pero mukhang nagdududa ako eh. Pwede mo bang sundan ang daddy mo? Para malaman natin kung ano ang kanyang ginagawa. Sige ma'am. Susundan ko siya. Sinundan ni Belly ang kanyang ama at nakita nito na bumaba sa isang espesyal na restaurant. Ano kaya gagawin ni Daddy dito? Matapos may parking ni Harold ang sasakyan, ay lumabas na ito at pumasok sa loob. Ganon din naman itong si Belly. Pagkapasok ni Harold sa di kalayuan, ay natanaw niya ang isang gwapong binata na nakapormal ang kasuotan at tila yun na nga ang kanyang anak na si Richard. Dad, I miss you. Wow, ikaw na ba yan anak? Ano bang trabaho mo ngayon at mukhang asensado ka na? Dad, mula noong umalis ako, marami mga bagay na dumating sa akin at inakala kong hindi na ako magbabago pa. Pero ginawa ko lahat yun bilang inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Sorry anak kung hindi kita napaglaban sa mga kapatid mo dahil naging mahina ako. Ayos lang yun Dad, ang mahalaga ngayon ay nagkita pa tayo. Pero Richard, gusto kong bigyan kita ng mana mula sa Thomas family. Karapatan mo yun. Dad, ito bang lalaking to si Richard at talagang nakipagkita ka pa sa kanya? Ikaw naman lalaki ka, ang tapang mo namang magparamdam sa amin. Alam ko namang mana lamang habol mo kay Daddy, pers nagkakamali ka. Kuya Billy, wala akong intensyon na humingi ng mana sa inyo. Gusto ko lang namang magpagkita kay Daddy. Sinungaling ka. At higit sa lahat, huwag mo akong tawagin kuya dahil hindi kita kapatid. Biglang sinuntok ni Belly itong si Richard kaya naman ay hindi ito nakaiwas. Ikaw, sa oras na ito na muli kayong magkita ni Daddy, hindi lang yan aabutin mo. Bakit? Wala na ba akong karapatan kay Daddy ha? Sige, sayo na si Daddy. Total naman, wala na siyang pakinabang sa kumpanya. Magsama na kayong dalawa. Huwag mo lang pakialaman ang negosyo namin. Bakit ganyan kayo Billy sa kanya? Walang ginawa si Richard sa inyo. Kayo na nga nakinabang sa lahat ng pinagharapan ko. Siyempre Dad, kami ang tunay niyong anak. Kami lang ang mamana nito. Umalis na itong si Belly sabay tawag sa kanyang ina. Ma'am, nakita ko si Daddy. Nakipag-usap siya sa kanyang labas na anak. Ano? Hindi ito pwede Belly. Baka gusto niyang humingi ng mana mula sa atin. Ma'am, mas pinili ni Daddy na sumama sa kanya kaysa sa atin. Kung yun ang pinili niya, Belly, pues panindigan niya yun.
huwag na siyang umuwi pa dito sa bahay natin dahil hindi ko siya matatanggap. Alam na ba ito ni Andrea? Naku ma'am, hindi pa pero panigurado ako magalit yun. Dad, sumaman po kayo sa akin. Meron po akong apartment at pwede kang tumira doon. Pero Richard, hindi ko magawa ang lahat ng gawain sa bahay. Kailangan ko pa rin ng makasama. Dad, tara. Sumama ka muna sa akin at kung hindi mo magustuhan ang lugar na yun, pwede tayong maghanap ng iba. Iho, sorry talaga dahil napabayaan kita. Alam mo, meron ako naipon sa sarili kong bank account. Siguro, abot nyo na 1 milyon. Yun na lang siguro ang tanging ipapamana ko sa'yo dahil kinamkam ng mga kapatid mo ang ari-arian at negosyo. Dad, kung may pera ka, hayaan mo na para magamit mo yan sa sarili mo. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay muli tayong nagkita. Biruin mo, mahigit 20 taon na hindi tayo nagkita. Matapos nilang mag-usap ay sumakay na sila sa kanilang mga sasakyan. Dad, sundan mo na ako, okay? Sinundan naman ni Harold itong si Richard hanggang sa nakarating na sila sa isang subdivision na halos may kaya lamang ang pwedeng tumira dito. Tumawag itong si Harold kay Richard sa phone habang sinusundan ang sasakyan. Iho, sigurado ka bang dito tayo pupunta? Mayaman lamang ang pwedeng tumira dito Bakit dad? Hindi pa tayo pwedeng tumira dito? Hindi naman sa ganun iho. Nabigla lang ako Pinagbuksan ng mga gwardya ang malaking gate at walang ibang makapasok dito maliban na lamang sa mga taong nakatira mula sa loob ng subdivision. Oh dad, nandito na tayo. Welcome to my Belmonte Thomas subdivision. Ha? Tama ba ang narinig ko iho? Belmonte Thomas subdivision? Oo dad, ang subdivision na ito ay pagmamayari ko at marami pang iba pagdating sa negosyo. Pero paano Richard? Dad, muli kami nagkita ng lolo't lola ko. Tinanggap nila ako at dahil doon, ako ang tagapagmana ng Belmonte International Group of Companies. Kaya simula ngayon dad, dito ako namirahan kung okay lang sa'yo na nakasama tayo dito. Mga batang tinulungan kong makapag-aral dito at heto, nga pala si Laika Sanchez, ang babaeng tumulong sa akin noon nung bata pa lamang ako. Hello po sir, magandang araw po sa inyo. Naku Richard, siya bang girlfriend mo? Hindi dad, pero pwede kung sasagutin niya ako. Napangiti na lamang itong si Laika sa sinabi ni Richard. Ayos na ako dito iho, lalo na at may mga bata akong makasama dito. Hindi katulad sa bahay natin, puro na lamang alitan, awayan sa negosyo. Dad, huwag kang malala dito. May lugar sa loob ng subdivision kung talagang gusto mong tahimik na lugar at kailangan mong mag-isa. Pero kapag kailangan mo mga bata, tawagan mo lang sila, okay? Binabati kita Richard sa tagumpay mo. Samantalang sobrang galit naman nitong si Belly dahil mas pinili ni Harold na sumama sa anak nitong sa labas. Kinabukasan ay maagang umalis itong si Belly, Andrea at Margaret para makapagkita sila sa CEO ng isang sikat na kumpanya sa buong mundo. Galingan yung dalawa Bailey, Andrea. Kapag nakuha natin ang deal na ito, sigurado akong malaki ang kitaan ng kumpanya natin kahit wala na ang daddy nyo. Huwag kang mag-alala ma'am, kaya namin to. Nakipagkita si Belly sa isang malaking kumpanya. Umaasa silang ito na ang kanilang pagkakataon para mas lalong yumaman. Pumasok sila sa isang mamahaling hotel para doon nila pag-usapan ang negosyo. Pagkarating nila sa loob ng conference room, nakita ni Belly ang lalaking sinuntok nito kahapon. Ikaw? Richard? Bakit nandito ka? Ma'am, Andrea. Siya si Richard, ang anak ni daddy sa labas. Umalis ka dito o baka naman isa kang janitor sa lugar na ito. Kaya nandito ka. Tingnan mo naman ang lugar na ito, ang dami alikabok. Hindi mo ginawa ang tungkulin mo sa hotel na ito. Bagay sa'yo tanggalin. Umalis ka na dito habang wala pa dito ang CEO ng Belmonte International Group of Companies. Hindi na lamang napasalita itong si Richard. Maya-maya pa ay dumating na rin ang sekretarya ng Belmonte Group. Hello, good morning everyone. Welcome to Belmonte's Hotel. For the meantime, Thomas family, please be seated. I'm Secretary Laika Sanchez and Miss,
Alam mo namang espesyal ang meeting na ito with CEO ng Belmonte Groups. Bakit nandito ang lalaking yan? Isang janitor? Pwede bang palabasin mo yan bago dumating dito ang CEO? Pero sir, Ano? Hindi mo ba kaya? Baka gusto mong ako na mismo ang magpapalabas ng lalaking yan dito sa conference room. pero sir, hindi po pwede dahil... Anong hindi pwede? Bakit? Sino bang lalaking yan? Ano? Magsalita ka. Tama na, Laika. Hayaan mo ako na ang magpaliwanag sa kanila. Mr. Belly Thomas, natutuwa ako dahil nagkita tayong lahat dito ng pamilya mo. Alam kong gusto nyong makipagnegosyo sa Belmonte's Group of Companies para lumakas kayo. Aba, wala ka nang pakialam doon, Richard, dahil isa ka lang namang sampid sa pamilya namin. Sir, sumusobra na kayo. Hindi nyo alam kung sino ang kaharap nyo ngayon. Siya lang naman ang CEO ng Belmonte International Group of Companies. Ano? Nagpapatawa ka ba, sekretarya? Siya? Paano nangyari yun? Samantalang anak lamang siya ng daddy namin sa labas. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng sekretary ko, Belly. Mabuti nga at nakita ko kayo dito bago ko aprobahan ang kontrata nyo. Sorry, pero hindi ako makipag-deal sa inyo. Ayaw kong marumihan ang kumpanya ko sa mga taong walang puso, walang utang na loob kay daddy. Pero Richard, kung ikaw man ang may-ari nito, please, huwag mong gawin to sa amin Babagsak ang kumpanya namin kapag hindi mo inarubahan ito, kapag di mo tinanggap. Pwes, yan ang dapat sa inyo. Pinilabas ng mga gwardya sina Belly, Andrea at Margaret. Ang totoo na awas Richard sa mga ito pero hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga ito sa kumpanyang pinagkatiwala ng kanyang lolo at lola. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay nabalitaan ni Richard na tuloy na ngang bumagsak ang Thomas Company dahil sa hindi maayos na pamalakad ng dalawang magkapatid. Gusto himang tumulong ni Richard sa magkapatid pero pinigilan ito ni Harold. Hayaan silang magdusa at ito ang magiging aral sa kanila. Samantalang hindi naman matiis ni Richard ang kanyang totoong naramdaman kay Laika. Pinatapat niya dito sa dalaga ang kanyang totoong nararamdaman. Hindi naman siya binigo ni Laika. Tinanggap ng dalaga ang kanyang pag-ibig at walang nagawa dito ang kanyang lolo at lola. Ang mahalaga sa relasyon ay totoo ang kanilang pagmamahalan. At dumating na nga sa panahon na kinasal sila Laika at Richard. Dinaluhan ito ng pamilya at iba pang mga empleyado. Maliban na lamang sa 3 tao na naging kontrabida sa buhay ni Richard. At doon nagsimula ang buhay bilang mag-asawa nilang dalawa at nagpatuloy sa kanilang pangarap sa buhay kasama ng kanilang pamilya at mga taong nagmamahal sa kanila. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.